Nais mo din bang yumaman sa pagtatanim? Pero ang tanong, iniisip mo rin ba kung anong mga pananim ang totoong pwedeng magpayaman sa'yo? Yung hindi lang pangkain, kundi gagawin kang milyonaryo. Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang 10 high-value crops na nagpabago sa buhay ng mga ordinaryong Pinoy. Huwag kang kukurap, baka ito na ang hinahanap mong jackpot. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Narito ang top 10 na pananim na may potensyal na magbigay ng milyon-milyong kita. Siling labuyo at siling haba. Ang sili ang tinaguriang red gold sa panahon ng tag-ulan o kapag may shortage. Napakataas ng value nito kahit na maliit na plat ng lupa. Sa panahon ng kakulangan, ang presyo ng sili ay umaabot ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos kada kilo. Mabilis din itong anihin. Umaabot ng 2 buwan hanggang 3 buwan lamang ay pwede na itong anihin. Sibuyas. Ang mga magsasaka sa Nueva Ecija at Pangasinan ay madalas tawaging onion millionaires. Bagamat ito ay seasonal, ang sibuyas ay basic ingredient sa bawat lutuing Pinoy. Kapag tumama ang timing ng anihan sa panahong mataas ang market price, ang 1 hektarya ay kayang magbigay ng net profit na mahigit 1 milyon. Luya. Ang luya ay itinuturing na low maintenance pero high reward. Maliban sa pagluluto, malakas ang demand nito para sa salabat at herbal medicine. Kayang mag-produce ng hanggang 20 to 30 tonelada kada hektarya. At dahil matagal ang shelf life, hindi agad ito nabubulok habang naghihintay ng tamang presyo. Dragon fruit. Tinaguri ang money fruit dahil sa kakaibang itsura at sustansya nito. Kapag naitanim na ang mga poste, mamumunga ito sa loob ng mahabang panahon hanggang 20 taon. Dahil itinuturing itong superfood, mataas ang retail price nito sa mga urban areas at export markets. Kakao. Dahil sa global shortage ng chocolate, ang kakao ay naging black gold. May permanenteng demand dito mula sa local tableya makers hanggang sa international chocolate brands. Sa ilalim ng maayos na management, ang kakao ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na passive income habang tumatagal ang puno. Kape. Ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na kayang magtanim ng 4 na variety: Arabica, Robusta, Liberica, at Excelsa. Ang mga specialty beans tulad ng Arabica sa Cordillera ay binibili ng mga premium coffee shops sa napakataas na presyo. Mas lumalaki ang kita kung ang magsasaka mismo ang magro-roast at magpapackage nito. Kalamansi. Ang Philippine lemon na hindi nawawala sa pagkainan, year-round ang demand nito. Bukod sa sariwang prutas, maaari din itong iproseso bilang juice concentrate. Ang isang matandang puno ng kalamansi ay kayang mamunga ng napakarami nang walang masyadong abono. Pakwan. Ito ang cash crop ng mga magsasaka tuwing tag-init. Napakabilis ng balik ng puhunan. Mga 60 hanggang 80 days lang mula sa pagkakatanim ay pwede na itong anihan ng bunga. Sa loob ng 2 buwan, ang maliit na puhunan ay maaaring mag-triple o higit pa, depende sa tamang panahon ng anihan. Ubi. Dahil sa kasikatan ng ubi flavor sa buong mundo, kulang na kulang ang supply na ubi sa bansa. Ang mga food processing companies tulad ng mga gumagawa ng ice cream at jam ay direktang nakikipag-contract sa mga magsasaka. Dahil mahirap hanapin ang pure ubi, mataas ang farm gate price nito. Seaweed. Para sa mga magsasaka sa baybayin, ito ang kanilang milyonaryong pananim.
Ang Pilipinas ay isa sa top exporters ng karaginan. Hindi kailangan ng lupa, abono o mamahaling kagamitan. Dagat at tamang pag-aalaga lang ang puhunan dito. Ginagamit ang seaweed na ito sa cosmetics at pagkain. Ang pagsasaka ay hindi lamang survival. Ito ay isang negosyo. Ang kalyo sa kamay ay hindi na simbolo ng hirap, kundi ng tagumpay na pinatunayan ng mga taong naniniwala sa yaman ng lupa dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay may bakanting lupa o nag-iisip pumasok sa agrikultura, tandaan mo, ang yaman ay hindi lang nakukuha sa opisina. Minsan, kailangan mo lang itong bungkalin sa ilalim ng lupa. Anong pananim ang gusto mong simulan? At ano ang opinion mo sa mga pananim na binanggit namin sa video na ito? Sang-ayon ka ba sa mga sinabi namin? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.